pagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Araw po ngayon ng Miyerkules at ngayon araw ng sweldo, October 15, 2025. At oras na po na ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa pa rin sa oras yatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Gayon din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Kaaron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. AFP sisilipin ang underwater structure ng China sa West Philippine Sea. Todo balita. Depende sa pasabog, Malacanang, Romualdez iniumang na state witness. Todo balita. COA binuhos audit team, Bulacan, sentro ng flood scam. Todo balita. Balita sa ibayong dagat, halos 2,000 Palestinong bilanggo pinalaya sa ceasefire deal. Todo balita. Sa ating mga balitang lokal, Governor Gico pinangunahan ng BHW Summit para taguyod ang universal healthcare sa Pangasinan. Todo balita. LGU Bayambang, RMO rescuers lumahok sa rescue rope training level 1-3. Todo balita. RRHU1 nagsagawa ng medical and dental mission para sa mga mag-aral na may special needs. Todo balita. Sa ating balitang sports, masama ang gising, Alex Yala napatilsik agad sa Japan Open. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ipinasana ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang mga natuklasan ng kanilang investigasyon kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadalion, 5 kaso ang sinumiti na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng District Office at mga kontratista. Kabilang dito ang malversation, falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hinihintayin ng DOJ ang magiging utos ng Ombudsman kung maaari na magpatuloy ang preliminary investigation.
Hindi po nangangahulugan na rito po nagtatapos. Ito po ay marami pang kasunod. Kaya lang meron tayong sinasabing proseso nga na kailangan sundin na kung saan siguraduhin natin na mayroong ebidensya bago tayo magsampa ng kaso, ani Fadalion. Nag-iimbestiga ng Armed Forces of the Philippines hinggil sa ulat na mayroong namatang underwater structure sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ng AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, at posible umanong remnant o naiwan na lamang ito na madati ng istruktura na tinayo sa China sa lugar. Matatanda ang huling sinubukan ng Beijing na maglagay ng steel structure sa Panatag Shoal noong 1987 bago ito binaklas ng mga pwersa ng Philippine Navy. Subalit sa pinakahuling Maritime Domain Awareness Flight ng Northern Luzon Naval Command, muli nakita may struktura sa traditional fishing ground. Ayon kay Trinidad, tinatalakay nito ng AFP kasama ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa kaukulang aksyon. Nanindigan ng Malacanang na nasa kamay na ng Department of Justice kung maaaring maging state witness si dating House Speaker at late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa makatiwalian sa flood control project. Ito ang sagot ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro matapos sumarap sa investigasyon na Independent Commission for Infrastructure nitong Martes si Romualdez. Ayon kay Castro, nakasalalay sa salaysay ni Romualdez sa ICI kung maaari ba ito maging state witness o hindi dahil ang DOJ ang magdedetermina batay sa kanilang pamantayan. Depende sa kanyang magiging salaysay at kung ano ang kanyang may lalahad. At depende rin po yan sa Department of Justice kung siya ba ay may tuturing na isang state witness, ani Castro. Ngunit ayon kay Castro, para maging state witness si Romualdez, kailangan magkaroon muna ng rekomendasyon ang korte. Matatandang isang testigo sa Senate Blue Ribbon Committee ang nagsiwalat na nag-deliver siya ng mali-maletang kasabahay ni Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Kaugnay nito, sinabi naman Executive Director Brian Kate Tulsaka na itinanggi ni Romualdez sa ICI na tumanggap siya ng kickback para sa mga flood control projects. Itinuring ni Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba ang Bulacan 1st District Engineering Office bilang epicenter ng flood control scandal at kinakapos ang kanilang manpower para masiyasat ang mga ito. Ang aming napansin on our side would be kailangan po siguro namin na tulong nyo would be lack of manpower, hiling ni Cordoba sa hearing ng Senate Committee on Finance sa panukalang budget ng COA para sa 2026. Dahil nakatutok ang kanilang audit team sa Bulacan, hindi pa nila masimulan ang pagsisiyasat sa mga proyekto sa National Capital Region, lalo na sa siyudad ng Maynila. Right now po, we're concentrating in Bulacan because as I mentioned earlier, 20% of the full amount for flood control is in Region 3 and 50% is in Bulacan. But the next po namin that we'll check, the next highest region po in terms of amount would be NCR, and the highest for NCR would be the City of Manila po. So using the criteria, the next po namin, maybe kapag naka 50% na kami sa Bulacan, we can now go to City of Manila, paliwanag pa niya.
Nagsumiti na ng tugon ng kampo ni Senador Francis Chis Escudero sa Commission on Elections nitong Martes, October 14, kaugnay ng campaign donation mula sa isang kontratista. Ayon kay Atty. Ramon Esquera, Legal Counsel ni Escudero, maaga nila isinumiti ang tugon bilang paggalang sa proseso ng COMELEC. Iginit din niyang legal ang donasyong natanggap ng Senador. We're filing our submission early to respect the COMELEC process. Our position is clear. The donation was legal, fully declared, and follows long-standing practice, ani Esquera. Kumpiyansa rin umano sila na walang makikitang mali ang COMELEC sa donasyon. The law is on our side and we are confident the COMELEC will find no fault, aniya pa. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibayong dagat. Halos 2,000 Palestinong bilanggo ang pinalaya ng Israel noong Lunes bilang bahagi ng kasunduang tigil putukan sa Gaza kapalit sa pagpapalaya sa mabihag ng Hamas. Dahil dito, libu-libong Palestino nagdiwang sa Betunia at Khan Yunis habang bumababa ang mga pinalayang bilanggo mula sa mga bus ng Red Cross. Suot ang tradisyonal na kefiye na itinataas ang V-sign ng tagumpay. Kabilang sa mga pinalayang manakulong na mahigit 18 taon at ilan na may edad 60 pataas. May 250 pa sa kanilang nahatulan sa makasong may kaugnayan sa pag-atake sa mga Israel habang 154 ang pinatapon sa Egypt. Ayon sa ulat, may 1,300 Palestino mula Gaza ang nananatili pa rin sa kustudya ng Israel. Karagdagang balita sa ibayong dagat, nasa 6,000 estudyante sa Maynila o sa Malaysia ang tinamaan ng trangkaso o influenza dahilan upang isara ang ilang paaralan bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Ayon kay Education Director General Mod Azam Ahmad, may sapat ng karanasan ang bansa sa pagtugon sa mga nakakahamang sakit dahil sa naranasan noong pandemya ng COVID-19 kabilang pagsusuot ng face mask at pag-iwas sa malalaking pagtitipon ng mga estudyante. Hindi tinukoy ng opisyal kung ilang paaralan ang pansamantalang isinara pero kinumpirma niyang may mga kaso sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa ulat ng Ministry of Health, umakyat sa 97 influenza cluster ay naitala sa buong Malaysia noong nakarang linggo mula sa 14 lamang noong nakarang linggo. Karamihan dito ay mga paaralan at kindergarten. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad sa kalusugan at edukasyon ang sitwasyon upang maiwasan ang mas malawak na pagkalat ng sakit. Sa ating balitang lokal, pinangunahan ni Governor Ramon Gico III ang Barangay Healthcare Summit na may temang Empowering Barangay Health Workers Towards Strengthened Universal Healthcare na dinaluhan na may 61 BHW presidents mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan para sa 2 araw na pagtitipon mula October 13 hanggang 14 sa Pampanga. Layunin nitong isulong ang pagpapatupad ng Universal Healthcare sa lalawigan. Ginawa ang aktibidad para kilalanin ang mahalagang papel ng mga BHW bilang pangunahing tagapaghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga ahensyang pangkalusugan sa lalawigan. Kabilang sa mga naging bahagi ng programa ang talakayan ukol sa mental health o Mental Health Cup, presentation ng BHW Progress Report at panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng BHW Federation na pinangunahan mismo ni Governor Gico. Sa kaugnay na balita, bilang suporta sa mga inisyatibang Universal Healthcare, ipinasa ng Sangguniang Palalawigan
ng Pangasinan ng Provincial Ordinance No. 345/2025 na nagbibigay ng kompensasyon sa mga Pangasinan medical responders, kabilang ang mga BHW, patient, navigators at iba pang health personnel bilang opisyal na katuwang sa pagpapatupad ng PhilHealth Yakap. Itinataguy ng ordinansang ito ang kanilang tungkulin sa paghatid ng pangunahing serbisyong medikal tulad ng konsultasyon, health screening at diagnostic services, habang tinitiyak ang tuloy-tuloy na pinansyal at logistical na suporta mula sa pamahalang palalawigan. Patuloy din pinagtutulungan ng Provincial Health Office at PHMSO na mapalakas na ugnayan ng mga local health unit, ospital at mga komunidad sa pamamagitan ng mga programang kakibat ng Universal Health Care Act. Sa iba pa natin mga balita, mga kinatuan mula sa local government unit ng Bayangbang, MDRMO rescuers si matagumpay na lumahok sa rescue rope training level 1 to 3 na inorganisa ng San Carlos City CDRRMO at isinagawa ng Philippine Red Cross Batangas Chapter noong October 6 hanggang 14, 2025. Layunin ng 8 araw na pagsasanay na mapataas ang antas ng kasanayan, disiplina at kahandaan ng makalahok sa rope rescue operations, lalo na sa mga sitwasyon na kailangan ng mabilis na tugon sa mataas o mahirap na lugar. Sa klaw ng pagsasanay ang paggamit ng iba't ibang buhol o knots, anchoring systems, rappelling techniques, tamang pamamaraan ng paghawak at pagliligtas sa mga biktima at epektibong koordinasyon ng rescue team. Sa mga sumunod na antas ng training, sinagawa ang drills, situational exercises at advanced rope rescue maneuvers na nagpatibay sa physical at mental na kahandaan ng mga kalahok. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ADHD Awareness Week, nagsagawa ngayong araw o kahapon, October 14, ang Rural Health Unit ng isang medical at dental mission para sa mga mag-aaral na may special needs sa Bayangbang Central School. Sa naturang aktibidad, 36 na mag-aaral ang sumailalim sa konsultasyong medikal, 36 din na nakatanggap ng dental fluoride application at kaparehong bilang na nabigyan ng mga gamot. Layunin ng programang ito na ma-monitor o na mapangalagaan ang kalusugan ng mga batang may espesyal na pangangailangan at may sulong ang kamalayan ng komunidad tungkol sa ADHD at iba pang kondisyon na nangangailangan ng masusing atensyong medikal. Sa ating balitang pampalakasan, exit agad ang world number 54 na Alexandra Alex Yala sa unang round pa lamang ng main draw ng Kinoshita Group Japan Open o mas kilala bilang Japan Women's Open matapos mabigo sa qualifier na si Teresa Valentova mula Czech Republic 1-6, 2-6 sa WTA 250 event na ginaganap sa outdoor hard courts sa Osaka, Japan nitong Martes, oras sa Pilipinas. Nakatapat ng 20 anyos na Globe Ambassador na si Yala ang nagmula sa qualifying round. Napapangat na 18 anyos na kasalukuyang WTA number 78 at may career high number 75 na agad na nagpatalsik dito sa round of 32. Si Valentova ay sariwa pa sa pagwawagi sa French Open Junior competition sa dalawang kategorya na singles at doubles noong 2024 at nagawang maabot ang final round ng 2023 US Open Girls Singles Championship.
Sa banyo kabuhan nating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pong tagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw. Katabay po natin sa technical side si Ka Richard Ulanday. Ang oras po natin, ganap na alas 5:21. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Liway Manantan At Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, ganap na alas 5:24 at welcome sa kalumbahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo 70 Days to Go Before Christmas at araw na po ngayon ng Miyerkules, araw ng 15. Sweldo! Good morning po mga kaibigan. Sa pangalawang bahagi po ng Todo Balita, kasama nyo pa rin, Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdez Siadaw. Maganda yung ngiti niya ni Ka Aaron Richard. Oo. Yun pala, sweldo. Sasagutin ko sana itong hindi naman ako ang kausap nila, bakit sa akin nagsasabi. Ayan, yung makasama natin sa Inner Wheel, andun na raw sila sa McDo, mga tarong. Hindi ko pa siya masagot. Yung mga taga Malasiki. Okay, naging successful yung isinagawang kahapon. Pero ngayon pa yung exit nila yung rescue. Inisip po pa yung root word, rescue. Rescue Olympics 2025 na ginanap po dyan sa San Carlos. Ay, sabi ko, wala akong tulog Ginanap sa Alaminos City. Ginanap sa Alaminos City. So, sobrang pagod ko kasi kahapon kasi init. Yan, kinover ko to. Ang init talaga, pati ako nakibilad-bilad.
O di pag uwi ko, lupay-pay ako sa pagod. Nagkape ako para pang di ba, feeling mo pag nagkape ka para kang marirelax. Oo. Relax nga ako. Na-relax at least. Hindi ako nakatulog. Relax naman. Kaya Kaya minsan, sarap magkape talaga. Kaya lang kung minsan, pag tumama naman yung sipa niya, hindi ka talaga makakatulog. Oo. So, ang Rescue Olympics, dinaluhan nito ng mahigit 30 o 32 LGUs mula sa iba't ibang, mula sa Region 1 at saka Region 2 at saka sa, Cordillera. Yan, Cordillera Administrative Region. Yan. Mas marami sana Region 1, 2, 3. 3. 3 ba si Car? Hindi, separate siya. Region 1, Region 2, and Car. So, 3 regions. Kaya akala ko Region 1, 2, 3, 3. Ayan, at mas marami sana yung inaasahan nilang dadating. Kaya lang, nakaschedule ito matagal na. Dahil nga, di ba, maraming bagyo. Bagyo sa Pangasinan, bumagyo sa Cagayan, bumagyo kung saan-saan. Kaya ilang beses itong na atras. Tapos ngayong natuloy na, maraming mga nag-confirm na pupunta nung doon sa invitation, pero dahil sa sunod-sunod na lindol ay hindi sila pinayagang umalis ng mga local chief executives dahil nga sa yung fear nga na baka lumindol ay kailanganin yung kailangan yung presence nila. Oo, dahil sila yung mga responder talaga. So andun din si OCD director kahapon, pero hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview siya. So, si Sir Alvin Contreras na lang. Ganun nilang. Pero yung mga ganyan, mas okay silang interview dahil mas alam nila yung kalit-liitang detalye. Kasi yung mga, alam mo na, mga directors kuminsan, kumbaga parang general knowledge din yung kanilang alam. So, ayon kay Alvin Contreras, si Alvin parang second na siya sa department head. Yung kanyang position, assistant department head na siya ng CDRMO. Na napakasipag mula noon. True. Sabi niya, ito rin yung pagkakataon na nagsasama-sama, nakikita yung mga responders mula sa iba't ibang LGUs sa Alaminos. So, sa Alaminos, nakita-kita sila at sa Alaminos, invited not only daw LGUs from Pangasinan but invited LGUs from Region 2 and CAR. At sa Region 1, inibitahan nila yung mga partners sa pagresponde as far as San Nicolas, Ilocos Sur at sa Ilocos Norte. So, ang Rescue Olympics, merong mga challenges ito mga stations na tinatawag para stations 1 to 10. 2 station lang ang na-cover ko. Naupos na ako na parang kandila. So, yung mga stations yan, parang simulation ng pag may insidente, paano sila magre-rescue, paano sila action. True. So, matapos yung mga challenges na yon, ang kagandahan nito about isang team, composed siya ng iba't ibang LGUs. Hindi siya So, mix match sila. Oo, hindi isang team lang. Halimbawa, Alaminos lang. So, halo-halo sila para daw mapalawak nito yung kanilang network, napapatibay yung camaraderie at nakakapag-sharing ng knowledge at skills ng bawat isa. So, lalo-lalo na daw yung mga kaibigan, kapartner, kapatid mula sa ibang bayan. Sabi nga ni Alvin, nung sabi niya, tingnan mo sila. Kasi, naparating ko yung winner kasi 12 teams lahat yan Tapos 10 stations. Yung first team na dumating, although hindi pa yun yung winner kasi kukompute nila yung yung start ng game sa bawat station. Sabi nga niya, tignan mo yung mga yan, nung una hindi sila magkakakilala, ngayon close na sila. Siyempre nakapag-bonding na sila Oo, plus siyempre pag ganyang trabaho, it breaks barrier So they work as one, they move as one. So kumbaga hindi man nakapag-usap, pag andyan na sa insidente, iisa kumbaga yung parang katawan na coordinated lahat. At saka yung parang nakakapag-share nga sila ng skills ng bawat isa. So ilang sabi niya 32 LGUs lahat na registrants. Pagdating ko ilan ang member ng LGU, walang limit. So ang largest contingents ay yung galing Quirino Isabela na may 25 members ang dinala para sa Rescue Olympics. So first time ito sa Region 1 na ginaya daw nila
culminating activity to ng NDRRM. At ginaya lang nila ito sa alam mo na yung anong tawag na to, yung Best practices. Best practices. Ginaya nila ito sa Region 2. Ayan. Ang ginaya nila pero nagkaroon sila ng parang twist. So yung twist nga sa Isabela, nasa iisang compound lang sila. So kumbaga sa yung mga stations, sa isang compound lang, umiikot lang. Mm-hmm. Pero ang ginawa nila, sabi niya, sis, nandun na rin lang. At ang Alaminos, known for tourism destination. So lahat ng mga lugar na ipinagmamalaki ng Alaminos, doon ginawa yung mga yung mga stations. So merong campsite, meron yung sa wharf, meron yung sa Techno Demo Farm, sa Mangrove. So, kumbaga magkakalayong barangay po ito. Magkakalayong barangay sila. At yun nga, yung sabi nga, hindi daw sinabi yung exact place. Basta ang nilagay lang nila doon yung grid na tinatawag, grid coordinates. Kasi in real situation, hindi naman alam yung exact location, pero lang kung taga-LGU. Local unit. Kaya nga sabi nga, meron daw lumapit na isang team, hindi raw nila alam magbasa ng grid. Ay sabi ni Alvin, meron sa team ninyo sa team ninyo na marunong magbasa. Mm-hmm. So yun. Yun yung kumbaga sa yun nga, sharing ng knowledge nila. So, at tanong nga natin kung timely ba yung ginagawa nila. Kasi nga ito nga sunod-sunod yung makalamidad, sunod-sunod yung lindol. Sabi niya actually daw taon-taon naman daw ginagawa ngayon sa Region 2. At yun nga, ginawa rin na-postpone nga lang yung ginagawa nila. At ito nga yung parang ang purpose nga nito, mapalakas yung kaysa man sila mapadpad na mga responders, meron silang kakilala, hindi yung nangangapa sila. So meron silang kaibigan na maasahan, malalapitan. At the same time, yung sharing ng knowledges sa practices ng bawat isa, ng skills, na nanggagaling sa iba't ibang grupo na sabi niya may kanya-kanyang atake yung mga yan. So napag-isa sila, napapalis, nalilinis, nakikita kung alin yung manararapat sa bawat sitwasyon na kakailanganin sa panahon ng pagresponde. So kagabi na sila yung tawag nito, hayahay na. Merong ready ang LGU naman na parang banda. Andun pala yung banda na banda ng Province. Kapitolyo. Yung mga empleyado na miyembro ng banda ng Kapitolyo. Sila naman yung magpapa-relax naman sa kanila dito sa mag-welcome sa mga bisita ng Alaminos. Actually, tama yun. Napapanahon talaga na mas, bagamat yung ibang mga LGUs ay super yung kanilang mga preparasyon. Every now and then may mga activities. Meron yung mga LGUs na eksakto lang yung kaalaman. So, yung mga nangyari kasi ngayon, parang wake-up call na kailangan lalong palakasin yung preparasyon ng bawat local government units and bawat agency. So, kumbaga, nagkakaroon ng synchronized na movement, kumbaga, dahil pag actual na, instinct, skill, knowledge, plus yung, hindi magkakakilala pero pwedeng magtulong-tulong at magsama-sama work as a team. Yan. At saka yung yung skills nila parang na-upgrade, nagle-level up. Pero speaking of yung sa actual situation, andun yung isang employee ng LGU kahapon na kausap natin, nandun siya sa Davao Oriental, yung araw ng Yagyag, 3,000 mahigit daw yung nasa isang SM ba yung kanilang venue, 3,000 mahigit yon. So ang instinct, sabi ko yung ginagawa ba regular na ginagawa ninyo, ginawa ninyo. Sabi daw, ang number one talagang mo talaga is lalabas. Yun ang hindi yung duck cover and hold. Lalabas since sabi ko, ginawa ba ninyo yung pina-practice ninyo? Sabi, oo, marami lumabas. Marami yung instinct talaga na yung
isi-safety mo yung sarili mo. Oo, pero sabi niya, kailangan kalmado ka talaga. So sabi nga niya, kung lalabas ka rito, magkakaroon ng stampede dito. So yung iba, yun, ginawa na lang nila, yun, duck cover and hold on. Kaya nga yung sabi ko kahapon dito sa Todo Balita, yung saludo at yung appreciation sa lahat ng guro, sa lahat ng affected areas ng nasabing mga lindol, kasi iba't ibang lugar yan. Just imagine yung iba yung scenario pag drill sa aktual na yun mismo na i-implement nila yung at saka yung mga bata kasi totoo na so duck cover and hold sila, pero yung mga teachers, yung mga advisors, yung iko-control nila yung buong klase ng mga nagpapanik na mga bata para at gawin parang yung sa drill lang gawin natin duck cover and hold labas na, huwag magtulakan. Sabi nga ng mga teachers na iba, yung mga napanood na basa natin sa Facebook na andun ka sa situation na yung kalahati ng isip mo nasa bahay, nasa pamilya, exactly. Nasa pamilya, iniisip mo kung kumusta kaya yung anak ko. Pero hindi ko pwedeng iwan itong mga bata. Para yung nakikita rin natin yung mga yung tinatawagan nila mga heroes, 'di ba, yung mga nurses na nung lindol, yung mga babies, talaga yun ang kanilang Hindi priority yung personal nilang safety, kundi yung kanilang mga pasyente, yung mga babies na andun sa nursery na kailangan sila at that time. So ito po yung panahon na talagang lahat na ng mga drill siguro ng bawat LGU at bawat non-government bawat government agencies ay bigla na lang re-recall. Pero iba yung situation ngayon na hindi na alam kung saan gagalaw ang ilalim ng lupa. Kasi di ba pinakahuli Zambales na naramdaman dito sa ilang bahagi ng Pangasinan. True naman yun, kagaya nga yung kaya nga yung decision nga nung ibang mga LGUs, hindi pinayagan yung kanilang mga responders dahil nga sa yung sunod-sunod na nagaganap na na paglindol dito po sa everywhere na Everywhere. Luzon, Visayas, Mindanao, nag-umpisa sa Mindanao. At saka hindi sila interconnected. Wala silang kinalaman sa isa't isa. Yung mga itong nagaganap na paglindol. But anyway, kahapon, siyempre masaya din yung mga nanalo dahil competition pala yun. Yan, hindi nila alam na competition yun kasi noon na talagang akala nila activity lang. So, ang premyo, sabi ni Alvin, ayaw ko nang i-divulge muna yung premyo kasi hindi naman siya kalakihan kasi malaki din yung team, yung binubuo ng bawat team. Pero siguro naman yung champion naman ay tatanggap ang bawat isa ng 2,000 to 3,000. Malaki. Malaki na yun. Times kung ilan yung members. 12 members kasi yung kung 3,000 sa 10, 30, 36. Sa mga 2 to 3 sabi. May pambili na sila ng Alaminos Longganisa. True. Kasi sinabi nila, parang pa-joke kasi meron daw mga excited din. Dahil nga first time nila magpunta ng Alaminos, ngayon nakapunta ng Alaminos. Oo nga, so dapat pag uwi ninyo, dapat may dala kayong daing na bangos o yung longganisa na libre yung toothpick. Sabi nga na. Okay mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na pong alas 5:39. DWIC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas.
Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Uy suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon siya agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Alas 5:42. Yan, binabati ko ng good morning yung mga estudyante, yung grupo ng anak ko si Leila, andyan sila sa bahay at nagluluto para naman sa kanilang project sa entrepreneurship. Yan, sa hospitality management. Kaugnay pa rin mga kaibigan sa preparasyon, mga drills, preparasyon laban sa kung sakaling may mangyaring mga kalamidad, hindi lang lindol, hindi lang sunog, baha, pero dito sa bayan ng Basista, magkakaroon sila, sabi ni Mayor Jolly Risuello, magkakaroon sila ng earthquake drill sa Lunes. Sabi niya, kailangan gawin namin to kasi parang preparasyon. Saka yung fresh pa. Oo, dahil ayun nga, sunod-sunod yung lindol at nangyari sa kung saan-saang lugar dito sa Pilipinas. So gagawin nila yung kanilang earthquake drill. Kasama yung mga, syempre, LGU plus iba pa, DepEd, etc. Pagkatapos ng kanilang Monday flag raising program sa Lunes. Mm-hmm. So, kailangan, tama yun, fresh na fresh pa, tsaka yung mga nangyari, and it's time na lalong palakasin naman yung paghahanda at kaalaman ng bawat empleyado. Dahil ito, concerted effort na po yan, hindi pwede yung hilain mo ako pag hindi yung gigisingin ka lang, o gisingin mo ako pag nagising ka na. Hilain mo ako pag may lindol. Hindi, preparado ka as an individual. So, gagawin nila yan sa Lunes, yun nga, after ng Monday flag raising program nila. Plus, yung isa pa nakita natin, sabi ko nga, maganda na siguro na unti-unti nilang incorporate sa tinuturo sa mga bata, not necessarily drill, kundi sa kanilang lessons. Parang i-infuse lang ba yung kung ano yung gagawin ng mga bata pagkalabas nila sa mga building, pagkalabas nila sa mga classroom at nasa open spaces na sila. Kasi nakita po natin yung mga videos na ipinost sa Facebook. Yung iba sabi, lindol na nga, nagvi-video ka pa. Pero ang laking tulong ng mga video na yon para sa mga responders sa pag-craft nila ng mga action plans. Mm-hmm. And even para nakita ko ano yung mga actual na nangyari sa loob. So pagdating sa labas, meron yung mga bata na iyak ng iyak, hindi mapakali, panic attack. Meron naman yung ibang mga estudyante na tumutulong sila para paypayan yung kapwa niya. Palagay ko kailangan ng infuse unti-unti, yung mga simpleng infusion sa mga lessons nila, kung ano yung gagawin pagkalabas, pag nasa open spaces na. And dito natin nakita ngayon, yung kahalagahan, nasa mga paaralan, meron pang mga open spaces. Hindi yung puro building. Hindi puro yung mga covered court. Dahil yung covered court, pwede ring bumagsak yung bubong niyan.
na kailangan talaga. Ang daming mga kailangan i-infuse ngayon na mga knowledges, hindi lang para sa mga learners, para sa mga teachers, para sa mga school officials, kundi ganoon din sa mga nasa DRRM at saka para sa lahat. Pero tayo, pag nakakapanood ako noon, talagang kasi nga napupus-puso-puso mo na itong mga bata, yung instinct pa rin ng pagtulong andyan. Pero kailangan dagdagan ito ng kaalaman na hindi na maapektuhan yung schedule ng mga teachers, kumbaga. Right there and then sa lessons lang nila. Infuse lang yung simpleng isinasama sa kung yung mga do's and don'ts. Yung do's, don't kasi tinuro na sa kanila Pero yung mga aktual na nakita natin sa mga situation sa iba't ibang bahagi ng affected areas sa Mindanao and Visayas, kailangan pang dagdagan na hindi ma-overload naman yung teachers. Ayan, binabati natin yung mga kasamahan natin na nagtungo sa Daang Kalikasan para magtanim ng puno ngayong araw na to. Yung activity ng OBP, 100 trees, di ba? 1 million trees. Ay, 100. Nationwide yun. Sabi ko sa'yo, nabawasan naman. Madami nabawasan sa zero. Hanapin nila mga puno. 1 million trees na programa po ng Office of the Vice President. Ayan, nakilawak yung Inner Wheel Clubs of Downtown Dagupan, Western Downtown Dagupan, mga Tara, Malasiki, Santa Ignacia at saka Santa Barbara. Ayan. Okay, kagabi, ito naalala ko lang parang hindi pa rin ako move on. 100 na pala ang pamasahe sa tricycle. Yung mula, alam mo ba yung Caltex? Caltex dyan sa yung Caltex na, dating Caltex ba yon? Saan? Yung tapat ng pwesto ni Flyers Hub. Diyan lang? Oo. Sa dulo lang ng Perez Boulevard at saka Burgos? Oo, mas move pa dito ng konti. Malapit-lapit na sa UL. 100 na palang pamasa. Tapok na ba yun? Malapit sa UL, Perez na. O, tapwak na daw. Sabi ko din tapwak. Perez lang. Kasi ang Perez hanggang dun sa ang tapwak, I think, dun sa tapat na ng YMCA. Ayun, sabi niya tapwak na. Sabi ko, di pa yung tapwak. Pero maski na, ang gano'n ni tapwak na, 100 na yung 100 na yung singil daw. Kaya nga, daming nag-react doon. Si Sir na, from doon hanggang doon sa amin 100. Hindi naman siya ma-traffic. Hindi naman siya baha. Hindi rin mainit. Maayos na yung kalsadang dadaanan niya. Oo, maayos na yung kalsada. Wala naman. 100 na. Kaya parang hindi ako makapaniwala. Yun daw talagang singilan na. At ang sabi pa ng tricycle na sinakyan ko, sana daw nagtanong ako kung magkano iba. Nagtanong ako kung magkano ang bayad. Sana nagsabi naman siya kung magkano Kaya bayad. nga sabi ko, dapat ikaw nagsabi na Ganon. Kasi kung alam ko, hindi ako sasakay. Ganon po kalala ang problema. True. Dito sa Dagupan pagdating sa mga tricycles. Kasi kahit kami na residente sa Dagupan, kahit yung sasakyan namin ay yung may franchise, hindi na namin alam kung magkano ang babayaran namin. Ayun. Na hindi ka makikipag-away. Kulorong pa yon. At yun nga, sabi mo nga, daming nakaka-relate. Sabi nga ni Sir Napi, yan nga lang sa Star Plaza, hanggang doon sa kanila. Lapit lang. Sa station. Liliko lang ng konti, diretso na sa extension. 100 din. At meron din nagsabi, mula Pantal hanggang likod ng SM, 100 din. So yung malaking tanong nga, ano ba ang actually noon pa 'to eh. Ano bang ginagawa ng Public Order and Safety Office para yung problema na 'to? Kasi pinagmamalaki ng lungsod ng Dagupan. Ito po ay tourism area. Tourism area, but more on food tourism tayo, plus food pa rin. Pupunta sila para bumili ng bangos, tapos sasakay sila somewhere. Hindi nila sasabihin na hindi pwedeng dumiretso yung tricycle hanggang sa downtown. Kailangan lumiko-liko sila ng napakarami at ganito yung pamasahe. Yan ang malaking problema po dito sa lungsod ng Dagupan. Meron namang may nag-react doon. Di ba meron namang fare matrix? Meron pong fare matrix na yun po yung dapat sinusundan ng mga tricycle drivers na first 3 kilometers, ganito lang dapat yung bayad, and every kilometer after, ganito yung dagdag. Pero kahit yung first 3 kilometers plus didagdag, over, times 3 pa yata o times 2 yung sinisingil na.
ng mga tricycle drivers na yung nirarason nila kasi mataas na yung gasolina, hindi lang naman sila yung nangangailangan ng makapagkumita ng malaki. Sa mga pasahero naman, kailangan limited naman yung yung pambayad mo. Pero parang hari sila na walang gumagalaw sa kanila, kaya ganyan. Kaya nga, may nagsabi nga na huwag nyo sila i-tolerate, isumbong nyo, dahil kapag ito-tolerate, aabuso yan. Wala nga wala nga mapagsumbungan. Magsumbong ka, walang aksyon. Walang aksyon. O kaya magsumbong ka, baka ikaw pang may kasalanan. True. Parang kumbaga kakampi nila sila. So parang, ewan ko, nakakamiss si Sir Robert Erfi Mejia during his time, talagang disiplinado. Mga tricycle drivers, takot na takot sila. Pero ngayon, wala silang kinatatakutan. Imagine mo, umabot ng 100 ang pamasahe sa napakalapit lang na Oo. Noon, pwede na yung 30 yan. Okay, 40. O kaya given, tumaas yung presyo ng gasolina, 40s na enough. O kaya 50. Kaya ngayon nga, hindi mo na alam kung magkano yung pamasahe. Kaya ang dami-dami namang tricycle. Kumbaga, sobra-sobra. Kumbaga, advantage sana sa parte ng mga pasahero kasi napakaraming tricycle. Pwede kang pumili. Tapos, meron pa yung mga nakapila sila, toda daw sila o tado. Toda. Sasabihin, pagagalitan, syempre, papara ka. Ayaw nilang papagagalitan nila yung tricycle. Meron tayong freedom to choose kung saan tayo sasakay. Tapos, pag sila, sasabihin nila, ang tagal na nilang nakapila, kaya ganun yung charge. Oo, nakapila daw sila. Ba't kasi sila pumila? Sana hindi lang ang lungsod ng Dagupan, local government ng Dagupan, ganun din sa iba. Sa San Carlos, bagong-bago yung kanilang fare matrix. Gayahin yung San Fernando City, La Union. Sa La Union, madidistinguish nyo kung taga saan sila sa kulay ng tricycle. Tapos alam nila, takot silang mag-overcharge. Ayun, dahil matatanggal yung kanilang prangkisa. Parang ang sarap tumira sa San Carlos, sa San Fernando City. San Fernando. At saka, sabi, bakit kayo mag-overcharge? Iilan lang kayo. So, kumbaga, kung dinadagdagan man yung bilang nila, konti lang. Unlike dito na ang dami-dami. At ang dami pang kolorum. Siguro man lang singil nila kasi makakaisa lang sila ng pasahero, sasamantalahin na nila. Gusto nila yung sa isang pasahero, i-charge na nila yung kanilang buong maghapong biyahe. Oo. Pero nakakalungkot kasi parang hindi mo alam sinong lalapitan. Hindi mo alam kung kanino ka pasasaklolo sa mga ganitong mga illegal na gawain. Illegal ito kasi nga overcharging. Tapos aawahin ka pa nila kapag magrereklamo ka. Kumbaga takutan, parang ganon. Sa Alaminos, yan, meron talaga sumusunod talaga sila sa kung magkano talaga yung dapat bayaran. At kapag yun kasi lagi ang minimit kasi sila palagi ng lokal na pamahalaan at ng kanila ring mga toda na rin na wag sila mag-overcharge kasi lalong-lalo na tourist destination ito. Ibang-iba yung impression ng mga turista na kapag mabait or hindi nag-overcharge mga ganyan, babalik-balik ang kanila. Pati sa Dagupan, sikat na tayo. Correct. Overcharging. Sikat ang Dagupan sa, ewan ko anong klaseng mentality meron mga tricycle. Kasi yung iba naman, kahit naman ayaw nila, kumbaga nahahawak, kumbaga para lugi. Lugi naman ako kung ako lang matino. Parang gano'n. Pero kung tutuusin, hindi naman sila lugi Lalo na kung masipag silang Hindi, lugi sila na sila lang yung matino. Kasi lahat na halos Diyos ko. Halos majority. So, ilan na lang yung matino. Mabibilang mo na lang sa kamay. Yung mga matinong. Kaya, taka mo na nga, i-video na nga lang kita para ay mamutmut. Agtumampanang. Tapos, sunod kaya niya ako ng 20, bigyan ko na lang kayo ng 20. Parang gano'n. Tapos, pinadidelete ang i-delete ko? Wala kang makita, wala kang number, wala kang mukha, puro dilim, sabi ko sa kanyang gana. Sana yung kagaya nun, ngayon kasi tama po yun, kanino ka magsusumbong? Ano yung hotline? Ano yung mangyayari? Kung ni chief ng poso hindi mo naman makikita mo lang sa Facebook, pasensya na po once in a blue moon, huwag matatraffic.
na hindi niya dapat trabaho yon kasi maraming traffic enforcer. Oo, ang dami nila. Oo. Pero minsan, okay din, yung marami kasi kapag hindi siya, ba't siya magta-traffic? Maayos. Chip siya? Pero kaya lang meron yung sa Tambak ba yun, yung madalas na wala siya doon sa pwesto. Andun sa barangay hall. Andun siya malapit sa barangay hall, yung tapos na yung buhol-buhol na traffic. Ay, syempre para makita siya ng barangay officials. Nakikita rin siya ng mga motorista. Ay, meron pala dito. Kasi gano'n, bahala kang sumingit-singit doon pagalingan. At saka andito sila sa stretch ng Bunuan Gazette. Mula dito sa may lampas ng sentrum papunta doon sa may malapit sa mga kainan. Bakit kaya ang dami nila dito? Payapay mo larang payapay. Hindi naman yung pumupunta sa kabilang lane yung ibang mga sasakyan. Baka matintinuno si Erano andun nakapila sa kalsada. Ay ewan, basta pag sa Dagupan sasakit ang ulo mo pag sasakay ka ng tricycle. Na kung minsan wala kang choice dahil nga yung pupuntahan mo hindi naman dadaanan ng jeep. Oo. Siguro kung wala ng tricycle mas okay pa. Kasi wala kang choice. Oo. Parang sa Baguio City lang, lakad ka lang ng lakad. Kaya nga sabi ko, sa ibang bansa ang ganda-ganda ng Kaya siguro mas maganda sa ibang bansa. Ang gandang tignan kasi makikita mo lang malaking sasakyan at saka motorsiklo. Dito lahat ng klase. Motorsiklo, tri-bike, e-bike na siga na rin sila sa kalsada. Meron nga nag-post wow, iba talaga dito. Sila nasa gitna, yung mga malalaking truck nasa gilid. Yan. Takot na takot. Baka mapitik nila, sila pa ang magkakaroon ng kaso. Yan, baka masagi sila. Parang yung naalala to. Yung lisensya, ito nag-viral to sa lisensya ng driver na nambangga sa minor de edad sa Teresa Rizal pinatawan ng LTO ng perpetual disqualification. Yung nakasagi sa kanya ay motor yata o ang driver minor. Mm-hmm. Ang ginawa niya, sinundan at sinasagasaan niya. Nasagasaan pa niya yata, binunggo niya. Yung galit niya. Ito. Yung driver ng sasakyan na yon pataw sa kanya perpetual disqualification na hindi na siya pwedeng kumuha ng lisensya. Yung sa minor, ito pinapaalala din Sa minor, ang napatawan ng suspension ng 1 month ng lisensya yung tatay niya. May batas na po yun na kapag yung minor na nag-drive na na-involve siya sa aksidente, ang penalty ang pataw sa magulang. Kaya mga magulang, tandaan nyo po yan. Yung nasakyan ko, kolorom ka pa, mas maano ka pa, mas masabog ka Ang gaano kolorom wala driver's license ko. O, di ba? Lisot. Pero hindi po dapat lumusot yan kasi ang tinitignan doon, driver's license, yung tricycle mo may franchise. Oo. Gaano kolorom kanto wala driver's license Lumakas ko. sila kasi malaki din naman yung tulong nila noon. Dahil kukonti nga yung mga franchise niya halos ayaw nilang pumasada. Pero nakakalusot yung mga kolorum nung panahon na medyo mahigpit dahil sa pandemic. Pero tinuloy-tuloy na po nila. At lalo pa, yung mga tricycle lalong tumapang dahil very special sila dito sa lungsod ng Dagupan. Every now and then, pinapatawag sila. May ayuda pa. Ay, ganon? Mm-hmm. Okay, so mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side, si Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang maga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya,